Nalalabi ng buong Luzon hanggang sa Luzon, mananatili ang katamtaman at fair weather na panahon. Pero silangan ng bahagi ng Visayas at kanluran ng Mindanao patuloy na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Nalalabi sa Visayas, maulap at katamtaman din ang lagay ng panahon. Ilang mga pag-ulan inaasahan. Bagamat ang amihan ay manipis, boundary ng shear line namumuo pa rin sa may bahagi ng Bicol Region Extension. Magdudulot ng maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region. At moderate thermal anomaly na monitor kay Taal Volcano. Ano ba ang status ngayon nito? Alamin. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 26, 2025. Ang oras nating prospect may magtatanghali na ay alas 11:36 na magtatanghaling tapat. Wala naman masyadong ganap, gaya pa rin kahapon ay manipis pa rin ang ating amihan na ramdam lamang natin ito kadalasan sa gabi at sa madaling araw. So despite na malamig pa rin ang simoy ng hangin, pero sa umaga at sa hapon ay hindi natin masyado mararamdaman na medyo bahagyang maalinsangan ang ating mararamdaman. Bagamat medyo katanggap-tanggap pa rin na naglalaro lamang sa 30 to 31 degrees Celsius ang ating temperatura sa umaga o sa tanghali. So walang masyadong ganap at yung magiging maulap lamang na himpapuwid dahil pa rin sa medyo mayroong pa rin upper cold front dito sa bahagi pa rin ng Luzon. So nakakaranas pa rin tayo ng overcast gloomy minsan na may pagka-haze. Pero sa bandang kaluran parte pa rin ng Luzon ay mas klaro pa rin ang ating himpapuwid. So maganda pa rin sa mga stargazing, lalo na sa nagbabantay sa ating yung planetary alignment. Hindi naman lahat ng planeta naka-align na. Yung iba lamang na planetary alignment na binanggit natin noong nakaraang araw, gaya na lamang ng Mars, Neptune, Saturn, Jupiter, yan, tsaka yung Moon, yung halos magkakahilera na makikita sa isang path. Swertihan na makikita ninyo yan. Dito sa Metro Manila kasi is despite sa gabi mukhang klaro naman ang himpapuwid, pero usually kasi nakikita yan kapag magbubukan liwayway, dito yan nakikita, pero nagiging maulap naman sa amin, so hindi ako makatsyempo ng maayos na kuha. At since low altitude sa amin, hindi masyado mabiyoin sa amin. Kailangan at least 20 degrees altitude para makita ko. Pero swertihan pa rin kung makukunan natin kahit man lang yung ibang planeta. Basta merong at least planetary alignment. Ngayon maganda ang mga view ng ilang planetary alignment sa Metro Manila. Pero sa mga matataas ng altitude, swertihan na makakuha sila ng magandang kuha. Lalo na kung gagawin ninyong panoramic capture ang pagkuha ninyo. Samantala, sa lagay naman ng panahon natin ay wala tayong magiging komento na natiling current conditions natin, katamtaman at fair weather naman ang panahon natin mostly sa buong Luzon hanggang sa Luzon area. Magiging maulap lamang sa may bandang part ng Bicol Region dahil yung boundary ng shear line na manipis nananatili pa rin nabubuo dyan. So asahan ninyo mas maulap dyan, lalo na sa may bandang Camarines Sur hanggang Sorsogon area. So may mga ilang kalat-kalat pa rin na pag-ulan na mahihina ang mararanasan. Pero the rest ay gaya pa rin kahapon na klaro at medyo fairly ready pa rin tayo dyan. Katamtaman lagi ang panahon natin. So nakakaranas tayo ng pagsikat ng araw sa umaga at sa tanghali na nag-overcast din minsan dahil na rin sa galaw ng ating cold front na nagdudulot po ng saturation minsan sa himpapawid. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at partly cloudy. So stationary lamang dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 5:42 AM. Nakapagtala kami ng stationary lamang halos na 24.6 degrees Celsius na pinakamababa na sa amin sa Caloocan. Mukhang hindi na ito bumaba sa 22 degrees Celsius. So mas mainit ang naging January ngayong taon dito sa amin sa Caloocan. Di gaya last year, bumababa pa sa 22 degrees Celsius. Ngayon hindi na siya bumababa sa below 23 degrees Celsius na pinakamababa since January 6 ngayong taon.
So mukhang yan na yung pinakamababa namin. Hindi natin alam kung mas bababa pa yan pagpasok ng February. Sa ice temperature sa amin kahapon ng 1:53 PM, nakapagtala kami ng pinakamataas na 31.8 degrees Celsius. So medyo comfortable pa rin yung maituturing dito sa amin sa Caloocan at sa buong Metro Manila. So walang magiging problema at wala rin problema sa heat index despite na nasa 41 degrees Celsius. Pasok na ito sa danger level na heat index, pero maituturing itong comfortable sa amin sa Caloocan. Nasa moderate pa rin ang ating air concentration, meaning merong thermal inversion na nagaganap. So magmask po tayo sa mga sensitibong mga baga. 60 po ang index ng ating air quality. So moderate po ito, magmask po tayo. At kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Dipolog sa may 34.5 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. At sa Baguio City na mas lumamig pa ang kanilang temperatura na 13.6 degrees Celsius. Ang grabing lamig sa Baguio. So ibig sabihin nasa around 11 degrees Celsius na ang temperatura dyan sa Benguet. Napakaginaw na yan mga folks. So sa mga nagbabakasyon ngayon sa may Baguio at Benguet, kapal-kapalan nyo na ang inyong jacket dahil mas lumalamig na po ang temperatura ninyo dyan. Nasa 13.6 degrees Celsius na ang pinakamababang recorded temperature sa Baguio City. Pagdating naman sa inulan ng Surigao City o Surigao Region, nakaranas sila ng 58 mm na total rainfall, and up to now, wala pa rin kaming naranasang ulan dito sa amin sa Caloocan. Outside humidity, medyo katamtaman pa rin at 76%, bumaba ito ng 4% since last hour. Nanatiling moderate to high ang aming barometric pressure of 1010 hectopascals. Mabagal lamang ang pagbaba nito since last hour, so medyo mataas-taas pa rin ang atmospheric pressure. Hindi ito pasok sa boundary ng localized thunderstorms. Hindi rin siya pasok sa sobrang taas na atmospheric pressure. So, medyo mataas lamang ng bahagya ang atmospheric pressure sa Metro Manila. So, medyo clear skies tayo at medyo haze ng bahagya ang paligid natin kapag ganito. At hindi masyado mataas ang accumulated water vapor. Hatay lalo tayo status, medyo manatiling mababa ang ating nanatiling low tide tayo. So may mga 7 hours and 47 minutes po. At kung sisilipin natin yung status kung tumataas na ba ang alon dyan sa bahagi pa rin ng silangan ng bansa. Tingnan muna natin sa tide tables, makikita natin pinakamataas mamayang gabi, mga 1 meter aabutin po ang taas ng alon. So siguro naman mga bandang gabi na yan wala na masyadong mangingisda niyan. Nasa pangpang na siguro lahat nito, so walang magiging problema. Pero kung sisilipin naman natin yung alon, yun ang magiging importante na malaman natin para sa mga mangingisda ngayon gamit ang ating global assessment o tropical cyclone assessment monitoring in significant wave height. Ay mataas na po ang alon natin at binanggit na po natin kahapon, in the next 24 hours aabot na naman sa 1.24 to 1.25 meters ang taas ng alon natin sa silangan at kanlurang bahagi ng buong Luzon hanggang South Luzon. So delikado pong pumalaot ang mga maliliit na mangingisda. Sa mga medium sea crabs, alalay na lamang sa gale force winds dahil by the next 24 hours ulit ay aabot na yan sa mahigit 4 meters, 2.5 meters to 4 meters ang taas ng alon. So sa susunod na araw pa ay mas nagiging delikado pumalaot lalo na sa extreme North Luzon hanggang dyan sa kanluran ng North Luzon dahil mukhang lalakas na naman ang bugso ng amihan, which is binanggit na nga po natin hanggang sa huling araw nga po ng January 27 to 29 ay mukhang babalik muli ang malakas na amihan natin. Kitang-kita naman dito sa ating significant wave height until January 29 na po yan. Yun, base dun sa forecast monitoring natin ginagamit. Data yan mula mismo kay Pag-asa. So hindi tayo pwedeng magkamali ng ating analysis. So medyo alalay lamang lalo na sa mga maliliit na sasakyan pandagat na gumagamit dahil delikado pa rin pumalaot. Samantala, medyo nasa moderate na naman si Taal Volcano. So silipin po natin yung status ni Taal Volcano. Yan. Tingnan natin mula sa data feed ni PBox kung tumataas ba yung anomaly nito dahil base doon sa ating Moody's nasa moderate. Well, base dito is 0 pa rin ang recorded earthquakes. So lumalabas 0 pa rin ang earthquakes at walang masyadong ganap, maliit lamang ang SO2 emission niya, 855 lamang since January 25.
So, walang masyadong anomaly at wala ring mga pagyanig na naitala. Pero kung pagbabasehan naman natin ang satellite ng Moody's, courtesy of Miroba, makikita natin mayroong thermal inversion na nakikitaan sa satellite. Ayan o. So, yung puti na yan, medyo nagbabaga siya. Bagmat moderate lamang ito, 10 megawatts lamang ang releasing, pero yung kanyang bunganga ay mataas ang kanyang fire detection. So, base sa BIRS, nasa 313.7 Kelvin. Bagamat nominal ito ay bantayan po natin mga folks kapag mayroong mga ganitong tumataas na pagbabaga ng bunganga ni Taal. Despite na normal sa detection ni PBOX, medyo kung makikita natin sa pinakabunganga, tumataas yung temperatura niya sa pinakabunganga. So, maaari o posibleng may mga magmatic intrusion yan o medyo tumataas mula sa pinaka-magma chamber yung magma. Kaya nakikita siya o nag-glow siya sa satellite ng Moody's, nakikita siya. Bagamat nakikita natin sa paligid hindi naman sobrang mataas ang temperatura, medyo moderate lamang, expected natin na makukonsider ang normal ito sa isang bulkan na medyo nagre-release lamang. Pero yung pagtaas ng kanyang magma sa pinaka-chamber, medyo tunan pa rin natin ng pagbabantay kahit na ito ay normal. So yun lamang ang pinaka-analysis natin at silipin na rin natin si Canlaon, which is ito ang pinaka mas agresibo ngayon na bulkan sa Negros region. Meron itong 14 na pagbuga ng abo. So 2 hanggang 65 minutes daw ang haba nito. At mayroong 35 volcanic earthquakes, so mas marami-rami ang mga pagyanig dito. May kasama daw na 11 volcanic tremors, to tumagal ng 4 to 38 minutes ang haba. So mas agresibo itong si Canlaon. Medyo alisto po tayo, bantayin po natin ang activity ni Canlaon dahil napaka buhay na buhay ngayon siya. May SO2 emission 2,413 tons a day since January 25. So kahapon po yan. At may 900 meter na taas at makapal na walang patid daw na pagsingaw ng mga abo nito. So nanatiling mamamaga ang bulkan. Alisto na lamang dahil yung pagbuga ng abo masama po yan sa makakalanghap. So magmas na lamang po natin sa mga kababayan natin na sa mas mababa o na mas malapit sa vicinity o range ni Canlaon sa paligid niya. Dahil tumatagal na po ng more than 60 minutes yung pagbubuga niya ng abo. So medyo delikado po yan sa mga makakalanghap. Again, may 35 volcanic earthquakes po yan. So medyo alisto po tayo despite na may mga ilang karatig bayan na yumayanig since noong nakaraang araw. So maging alisto po tayo mga folks. Tahimik naman so far ang ating space weather status. So diretso agad tayo sa ating almanac. So may katangharing araw kaninang 6:25 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:52 PM. Kaninang madaling araw 4:21 AM po ito, nag-moonrise itong ating buwan na may 11% illuminated na lamang na waning crescent. At mamayang hapon pa po ito lulubog ng 2:42 PM. So meaning ay palubog pa lamang po siya, nasa elevation of 31 degree elevation pa lamang yan. So matatanaw natin yung buwan ngayon kung medyo makulimlim ang kanyang posisyon sa inyong vision path. So diretso agad tayo sa ating local weather outlook. Ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes ay magiging partly cloudy ang ating maghapon, gaya na lamang na nakikita ninyo sa ating live CCTV snapshots. Bukas naman ay magiging maulap daw maghapon, may 7 to 10% na chance na pag-ulan, most probably isolated lamang ito, so walang magiging problema. Maliban lamang dyan sa may bandang southeastern Luzon at dyan sa may bahagi ng eastern Mindanao and the rest ng Palawan sa dulo ng Balabac at Zamboanga Peninsula. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 23 to 24 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung maliwanag na kaulapan lalo na dito sa bahagi po ng Mindanao. Kung sisilipin po natin ng mas malapitan, yan, sa may bandang Surigao region ay nakakaranas po ng malawakan na pag-ulan ang Surigao region, kasama na ang bahagi nga po ng ng Butuan, yan, hanggang Surigao del Sur na po yan. So ingat po sa posibleng pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So far, kung titingnan natin sa OSM map para mas malinaw na detalye mula sa pinaka-satellite imagery ni Pag-asa,
hopefully mag-load. Ayan, makikita po natin mula sa bandang Surigao del Norte, kasama na ang buong Dinagat Island, South Leyte sa may bandang Visayas, hanggang dyan sa may bandang southeastern part ng Samar. Nakakaranas ng mas maulap na himpapurin, moderate to heavy rain showers ang nararanasan dyan sa bahagi ng Surigao del Norte, kasama na ang Siargao at Dinagat Islands, Agusan del Norte, hanggang sa may bandang boundary ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa posibleng mga pagbaha just in case tumagal-tagal. Pero mukhang hindi naman tatagal ng mahigit sa 3 oras ang pag-ulan nito. Depende sa accumulated trough nito ng near equatorial. At mula din sa bahagi nga po ng Davao de Oro, magiging maulap po ang himpapawid ninyo dyan at asahan din ng mga isolated rain showers. Sa buong Misamis Oriental naman, kasama na ang bandang Cagayan de Oro despite na partly cloudy to sa mostly cloudy. Asahan din yun mga ilang kalat katapag-ulan anytime, base na rin sa accumulated trough na dumadaan sa Misamis Oriental. Magdara pa rin pananggalang despite na mga light to sa moderate rain showers ang nararanasan ngayon. Katamtaman at mas maaraw ang bahagi ng Bukidnon area and the rest ng Davao Region mula Davao de Oro, Davao del Norte and the rest hanggang Davao Occidental, partly ito sa musikaw di lamang iiral at mga kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan naman ang iiral the rest ng bandang North Cotabato hanggang Kidapawan at sa boundary ng Davao del Sur. Magiging katamtaman din at humid ang bahagi ng Sorsogon area mula General Santos City, South Cotabato hanggang Sultan Kudarat. Magiging maulap din ang bahagi ng Maguindanao del Sur hanggang Maguindanao del Norte na may mga ilang isolated rain showers. Ganon din man na mararanasan ng mga taga Lanao del Sur, Marawi, hanggang sa may bandang Lanao del Norte, papasok ng Misamis Occidental, sakop ng Zamboanga Peninsula. The rest ng buong Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur, kasama na ang Zamboanga Sibugay, magiging maulap din ang inyong panahon. Pagkamat katamtaman, overcasting gloomy, expected ang mga isolated light rain showers sa maghapon. Katamtaman naman ang mga nararamdaman so far ng mga taga Zamboanga City at sa Basilan at Hulusulu, pero anytime ngayong maghapon, makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, dulot pa rin ang tuloy-tuloy na near equatorial tract. Sa buong Visayas naman, binanggit na natin ang bahagi ng South Leyte, ilang bahagi ng Bohol at Cebu na makakaranas na mga partly to mostly cloudy, mga mahihina at kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkilat at pagkulog sa bahagi ng Bohol, dyan sa may bandang Maasin, Southern Leyte and the rest ng hanggang Baybay at sa may bandang southern part ng Eastern Samar, magiging maulan din ang parte ng Salcedo, Gian Eastern Samar at General MacArthur. Magiging maulap hanggang sa may bandang Sulat hanggang Dolores, expected ang mga isolated na mga kalat-kalat na pag-ulan na ilang pagkidlat at pagkulog. At despite naman nakatamtaman ang bahagi ng Northern Samar, asahan pa rin na medyo overcast and gloomy pa rin ang iiral, kabilang na ang Calbayog, Catbalogan, hanggang dyan na yung papasok ng bandang Tacloban, sa may bandang Leyte, kasakop hanggang Ormoc, na magiging maulap at asahan din ng mga mahihina at kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So ready po ang inyong mga payong, kabilang na ang buong Cebu City na makakaranas din ng maulap na himpapurin at mga pag-ulan na mga kalat-kalat na may pagkidlat at pagkulog. Magiging katamtaman naman mula dyan sa may bandang Karkar, bandang southern part ng Cebu hanggang Oslo, at mula sa bandang Siquijor, patawid ng bandang Dumaguete ng Negros Oriental, magiging katamtaman pero magiging partly tumusikaw din ang iiral sa buong bahagi ng Negros region, kasama na ang Negros Occidental. Asahan din ng mga isolated and scattered rain showers nitong maghapon. Despite nakatamtaman sa bandang Bacolod, asahan din ang partly tumusikaw din ng iiral at asahan ang mga ilang kalat-kalat pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Magiging katamtaman din ang buong Panay Island, so magiging mas maaraw sa inyo dyan at medyo mataas ang inyong alinsangan ng bahagya, kasama na ang Iloilo City, pero magiging partly cloudy din and some mostly cloudy pagsapit po ng hapon, so hindi mawawala ang mga isolated light rain showers sa maghapon. Katamtaman din ang nararanasan ng buong South Luzon mula sa bahagi ng Masbate, Romblon hanggang Marinduque, pero magiging maulap din ang parte ng Bico Region mula Sorsogon City, Legazpi hanggang Iriga and the rest ng Camarines Sur. Mga mahihinang pag-ulan at mga isolated at kalat-kalat din ang mararanasan ng mga taga-Catanduanes and the rest ng bandang Albay. At mula naman sa bahagi ng Mimaropa, magiging katamtaman muna tayo dyan, so mas maaraw muna ang mararamdaman ng mga taga Mindoro.
Huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Magkaroon man ng isolated rain showers, case to case po ang magiging forecast nito. Kasama na ang buong Coron, Palawan at hanggang sa bahagi ng El Nido. Yan. So kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para sa mas detalyeng wavelength ng magiging maulap na himpapurin sa bahagi ng Mimaropa, kita-kita naman po ang maulap na himpapurin. Mga ilang katamtaman lamang ang iiral sa bahagi ng El Nido, pababa na yan ng bandang Rojas, Dumaran, hanggang Puerto Princesa. Despite na katamtaman, mga mahihinang pag-ulan ang medyo iiral sa Puerto Princesa at ilang bahagi nga po na binanggit natin sa El Nido area. Mula naman sa Bataras at Balabac na binanggit natin, asahan din ang mga ilang biglaang kalat-kat na pag-ulan na may ilang moderate to heavy rain showers nitong maghapon po, especially ng Kalayaan Group of Islands dahil yung extension ng near equatorial trough nagpapang-abot po dyan. At mula naman sa bahagi ng Quezon Province, kasama na ang Camarines Norte ng Bico Region, kasama na ang buong Calabarzon area, kasama ang Metro Manila and the rest ng buong Luzon, Central Luzon hanggang extreme Nodo Luzon sa Kanluran. Klaro ang himpapuin natin dyan, medyo overcast lamang minsan lalo na sa hapon. Pero mas klaro at mas fairly weather po tayo maghapon, kasama na ang buong NCR at ilang bahagi ng Calabarzon area. Magkakaroon lamang na may ilang partly to sa mostly cloudy sa bahagi nga po ng Calabarzon area, especially dyan sa may bandang dulo ng Tayabas, Lucena at pagitan ng Infanta Quezon, pababa ng Atimunan Quezon. Mga ilang partly to sa mostly cloudy ang iiral. Dahil yung boundary pa rin ng manipis na shear line ay medyo nagbibuild up pa rin din sa may bandang southeastern Luzon. Ayan, yung boundary extension nanipis pa rin. Dahil despite na medyo kalmado ang ating amihan, yung upper cold front medyo umiiral pa rin sa buong bahagi ng Luzon. Kaya nakakaramdam pa rin tayo ng malamig na simoy ng hangin, lalo na sa gabi at sa madaling araw. Patuloy pa rin ang easterlies, kaya medyo warmer pa rin ang magiging temperatura natin, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Saudo Luzon at Bicol Region na nagbubunsod po ng mga water vapors at mga ilang kalat-kat na mahihinang pag-ulan sa binanggit natin sa dulo ng Bicol Region mula dyan sa bahagi ng Camarines Sur hanggang Sorsogon. So, again, mula sa bahagi ng Kanluran ng Luzon ay magiging klaro ang himpapuin natin hanggang dyan sa bandang Zambales, Central Luzon, Pampanga man yan, Nueva Ecija man yan, hanggang Bulacan, wala tayong masyado magiging problema dahil medyo partly cloudy lamang iiral at maghapon na magiging katamtaman at fairly weather ang ating panahon. At mula naman sa bahagi ng extreme Northern Luzon, dyan sa may bandang Silangan, magiging partly to sa mostly cloudy lamang tayo, so medyo mahamog lamang dahil pa rin sa ating mahina at manipis na amihan. Pagkaroon man ng mga isolated rain showers pero case to case lamang din dahil wala tayong nakikitaan ng mga matataas na water accumulated vapor sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon, kasama na ang buong Apari, Mapa-Apari man yan, Tugigaraw, Isabela o dyan sa may bandang Quirino o Aurora o Kasiguran Aurora region. So mostly fairly weather naman tayo dyan at mga ilang part nito musikaw din lamang dahil na rin sa cold front na tuloy-tuloy na iiral. So mula dyan ay magiging maulan lamang din sa may bahagi nga po ng Southeastern Visayas at silangan parte ng Mindanao kadalasan. So magdala po ng payong, especially dyan sa may bandang Southern Leyte at Surigao region. So wala pa rin tayong naasahan na anumang sama ng panahon. Puro Southern Hemisphere pa rin ang mga umiiral na mga active na mga low pressure area. So malayo sa bansa, mga ilang equatorial trough lamang na nagbubunsod lamang na medyo may mga mahihinang anomaly sa may bandang southern part ng Mindanao. Pero the rest, wala naman tayo namamataan na anumang sama ng panahon. Again, magbubunsod lamang ng pamumuo ng ating easterlies at yung ating amihan na paglakas sa mga susunod pang mga araw at hanggang sa unang linggo nga po ng February 2025. So yun lamang ang magiging concern natin hanggang sa unang linggo nga po ng February. At yung inaasahan nating bagyo ay negative po talaga hanggang sa pagpasok ng unang linggo ng February. So wala tayong masyadong komento pagdating dyan po. Mula sa global spectral model hanggang sa mga computer models ay negative pa rin tayo na anumang tropical wave na mamamataan. So yung dalawang weather systems pa rin, yung ating easterlies at northeast monsoon lamang ang magiging concern natin sa bansa hanggang sa huling linggo ng January 2025. Sa ulat lindol naman, mula kahapon at kagabi, medyo may mga mahihinang pagyanig ang na-detect, pero mukhang malayo naman sa bansa base dito.
Ganon din kaninang umaga, nagkaroon ng nadedetect na pagyanig since 7:42 AM kanina. Ayan, may nadedetect tayo. So titingnan natin kung anong oras yan eksakto. Mula sa pinaka-data feed ni PBOX ay mukhang wala namang naitalang magnitude 4.0 sa loob ng bansa. Pero marami rin ang mga magnitude earthquakes. So tingnan natin dito mga bandang 7:42 AM. Ano bang lugar yan? Well, tingnan po natin dito. At mukhang sa Taiwan po ito naganap kaninang 7:38 AM. Ayan oh. Magnitude 5.2 po ito na may lalim lamang na 1.8 km. So medyo moderate po ang pagyanig dito. So medyo ramdam po ang mga pagyanig pa rin dyan sa may bandang halos malapit pa rin sa unang naging paglindol nung nakarang araw. Ayan o. So sa may bandang Nangxi District pa rin o Yujing District, malapit. So sa mga Pilipino natin dyan, mukhang dumadalas-dalas na naman ang pagyanig dyan ha, sa may bandang Yujing District o northeast ng Taiwan. Alisto po tayo mga folks. Dahil mababaw po ito, malaki ang magiging distraction kapag mas lumakas pa ang pagyanig. So yan po yung na-detect ng ating seismometer kanina. Dito mga 7:42 AM na po ito. Pero sa oras sa Taiwan, mga nasa 7:38 AM po naganap po ito yung pagyanig. So medyo delay ang arrival ng pagyanig sa aking seismometer sa Caloocan, pero malinaw ay wala ito sa loob ng ating bansa. Nasa labas po ito ng ating bansa. After nyan, wala naman po tayong na-detect pang iba. Malamang mula ito kahapon pa o kagabi. Tingnan natin kung sa Taiwan pa rin ba yan. Kung sisilipin natin kahapon, mga bandang alas 5, alas 6, mga bandang alas 7, 7:52 AM siguro, mga 7:52 PM rather. 7:52 PM. So ayun, ito nga yun. Ayun o, magnitude 7.7 sa Taiwan. Ang lakas nito ah. Ayun, kagabi mga 7:49 PM ito oras natin sa Pilipinas. Magnitude 7.7, ang lakas nito ah. Tapos yung magnitude 5.1, kala ko magnitude 7.7. So correct, I stand corrected. Ang binasa ko kasi 7 km depth pala ito. Magnitude 5.1 pa lang pala, kala ko magnitude 7.7. Kaya nakapagtataka na mahina dito sa akin seismometer pero ang lakas. Yung pala magnitude 5.1 lang siya. So naganap ito kagabi 7:49 PM yung pagyanig na may epicentral depth na 7.7 km. Napakababaw nito kaya ramdam na ramdam sa Taiwan na ito ang mga pagyanig. So sa mga kababayan natin dyan sa malapit sa Yujing District, ingat po mga folks sa mga aftershocks. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung nakakailang total earthquakes sa tayo bago magkatapusan ng January 2025, may total of 868 earthquakes na po tayo. 831 dito is magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4.0 pataas at 6 sa ating magnitude 5.0 pataas. Mula sa pinaka-count cluster, pinakamarami pa rin ang mga pagyanig dito sa bahagi pa po ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao area. Siyempre, sakop na o damay na ang bandang Davao region. Kumpara sa bahagi po ng Luzon, mas na nasa around 225 po ang cluster ng total earthquakes. Mas konti kumpara sa may bandang Visayas at Mindanao na umaabot sa 642 total earthquakes. So mag-iingat po rin mga folks, lalo na sa may bandang southern part ng ating bansa na mas marami ang mga naging pagyanig. So nasa 868 earthquakes na po tayo, mukhang umaabot pa sa 900 earthquakes o baka umabot pa sa mahigit 1,000 ang magiging total earthquakes natin for January 2025. Again, between magnitude 2.0 po ito hindi natin sinasama ang magnitude 1.0, then maituturing natin yang man-made earthquakes lamang o local made earthquakes. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng linggo, January 26, 2025.
Bulletin at Analysis para sa araw ng linggo, January 26, 2025. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali. Well, stationary lang naman ang lagay ng panahon natin dito sa Metro Manila nilang karatig ng buong extreme no Luzon. Maliban na lamang dyan sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao na nakakaranas pa rin ng mga near equatorial trough at easterlies rainfall. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.